Hello everyone, in this video I will be discussing the three topics I chose of the basic concepts of C++ programming. Ang first topic na napili ko is the topic 1. It consists keywords, identifiers, and comments. Next na napili ko is topic 4, which is the variables, scope, and initialization. And last is the simple selection using if and if-else statements. I will also explain each concept, show a C++ code example, and demonstrate the output. So, unahin natin ang keywords, identifiers, and comments, which is the topic 1. So, sa C++, ang keywords ay mga reserved words na may special meaning sa language. Hindi sila pwedeng gamitin bilang variable name. So, examples nito is int, if, return, at cout. Ang identifier naman is yung mga names na tayo mismo yung gumagawa, tulad ng names ng variables o function. Dapat nagsisimula ito sa letter or underscore. Walang spaces at hindi dapat kapareho sa keywords ng C++. And comments naman is ginagamit para i-explain ang code. Hindi ito nare-read ng compiler kaya wala itong effect sa output. So may two types ng comments. This is the single line comment and the multi-line comment. So I will show to you the example of simple code of the topic 1. Let's go! So, sa example na pinakita ko, gumamit ako ng int number equals 10. So, dito, ang int ay keyword at yung number ay identifier. Kapag ni-run natin ang program, ang lalabas na output ay the value of number is 10. So, ibig sabihin, successfully na-store ang value na 10 sa variable at na-display ito using cout. Next naman ay variables, scope, and initialization. So, ang variable ay parang lalagyan siya ng data. Dito ini-store ang value na ginagamit ng program. Ang initialization naman is yung pagbibigay ng initial value sa variable habang dinideclare pa lang ito. So, halimbawa, int age equals 18. Ang scope naman ay tumutukoy kung saan pwedeng gamitin ang variable. Kapag dineclare ang variable sa loob ng function o block, local variable lang ito. So, I will show you the code example.
So sa code natin, may variable tayong age na may value na 18. So kapag nilan ang program, lalabas muna yung age 18. And then, may if statement tayo. So sa loob ng if block, may variable na year 2025. Dahil nasa loob lang ito ng if statement, doon lang din ito pwedeng gamitin. So ang output nito is age 18 and sa baba niya, year 2025. So pinapakita nito na ang year ay may limited scope lamang. So the last topic I will be discussing is the simple selection using if and if else. So this is the lesson 7. So, the if statement is ginagamit kapag gusto nating i-run ang code kapag true lang yung isang condition. Ang if else statement naman ay may two possible na mangyayari. Kapag true ang condition, if block ang mag-run, at kapag false naman, else block naman. So, this is the simple code I will show you. So, sa example natin, may variable tayong score equals 75. May condition tayo na score, yung ganon equals 75. Dahil ang score ay 75 which is true, papasok ang program sa if block. Kaya ang output na lalabas is you pass the exam. So kapag yung score naman ay mas mababa sa 75, for example is 74, ang lalabas naman is you failed the exam. So, ipinapakita nito kung paano nagde-decide ang program based sa condition. So, to summarize, we learned na ang keywords ay reserved words, ang identifiers ay name ng variables, at ang comments ay para sa explanation ng code. Ang variables naman ay nag-store siya ng data, and ang scope ay naglilimit kung saan ito pwedeng gamitin, at ang initialization ay nagbibigay siya ng initial value. At gamit ang if and if else statements, nakakapag-decision ang program.